Mga Ginoo at Ginang, madalas nating marinig na ang lahat ng sugat ay kayang paghilumin ng panahon. Dati, naniniwala rin ako diyan. 5 taon, isang yugto na hindi naman ganoon kahaba, pero sapat na para sa isang babae na bumangon mula sa abo ng kataksilan, buuin muli ang kanyang buhay at hanapin ang sariling kapayapaan. Akala ko, ang masakit na nakaraan na iyon ay habang buhay ng matutulog, pero nagkamali ako. Mga Ginoo at Ginang, may mga taong sa kabila ng pagtatapon sa atin na parang basura ay ayaw tayong iwan sa kapayapaan. Bumabalik sila hindi para magsisi, kundi para tapakan muli ang sugat na sa totoo lang ay hindi naman talaga naghilom. Noong hapong iyon, nasa home office ako, isang luxury penthouse sa pinakatuktok ng isang prestihiyosong gusali sa puso ng Bonifacio Global City. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa malalaking salaming bintana, binabalot ang buong espasyo sa ginintuang kulay. Binabasa ko ang plano para sa isang bagong proyekto, may kasamang isang tasang mainit na chamomile tea. Ganito na ang buhay ko ngayon, abala, matagumpay, at napakatahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng pagtunog ng telepono. Isang unknown number, pero sa di malamang dahilan, pamilyar. 5 taon ko nang hindi nakikita ang pagkakasunod-sunod ng mga numerong iyon. Nanikip ang dibdib ko sa isang saglit, pero mabilis kong nabawi ang aking kahinahunan. Hindi na ako ang marupok na si Celeste nang 5 taon na ang nakalipas. Ako na si Luna Aguilar. Iginilid ko ang daliri ko para sagutin nang walang imik. Hello Celeste. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, isang boses na marahil ay hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Taglay pa rin ang parehong mayabang at mapangmatang tono. Si Marco iyon, ang dati kong asawa. Anong kailangan mo sa akin? Sagot ko. Ang boses ko'y malamig at malayo, walang bahid ng emosyon. Siguro'y medyo nagulat siya sa aking kapanatagan. Nanahimik siya ng ilang segundo at saka bumunghalit ng isang mapanuyang tawa. Isang tawa na malinaw kong nai-imagine ang paghamak. Wow, ang taray pa rin ng tono. Akala ko pa naman, pagkatapos ng 5 taon na paghihirap para mabuhay, natuto ka ng magsalita ng mas maayos. Nanatili akong tahimik. Alam kong hindi siya tumawag para kumustahin ako. Sige na nga, diretso na tayo. Sabi niya sa tono na parang binibigyan niya ako ng pabor. Tumawag ako para bigyan ka ng balita. Sa weekend, bibisitahin ka namin ng fiancé ko. Fiancé. 2 salitang 5 taon na ang nakalipas ay dudurog sa puso ko, pero ngayon ay nagdulot lang ng isang mapaklang ngiti. Ibisita. Hinako. Ulit ko, puno ng sarkasmo ang boses. Hindi yata tayo ganoon kalapit. Huwag ka nang magpanggap na matapang. Tumawa siya ng malakas. Alam ko na ang lahat. Nakatira ka pa rin sa squatters area na yan, di ba? Siguradong katulong ka o naguhugas ng plato para lang may makain. Kawawa ka naman. Sa huli, naging mag-asawa rin tayo. Dapat lang nabisitahin kita para malaman kung buhay ka pa, kung kailangan mo ng tulong. At saka, hinabaan niya ang boses. Ang bago kong fiancé, si Sabrina, gusto niyang makita kung anong klasing babae ang pinakasalan ko nang magkamali ako. Isipin mo na lang na isang charity work ito para mamulat ka sa katotohanan. So, iyon pala. Hindi siya pupunta para sa akin. Pupunta siya para magyabang, para ipahiya ako, para magpakasasa sa miserableng buhay na inaakala niyang tinatamasa ko. Gusto niyang gamitin ang aking inaakalang kasawian bilang backdrop para sa sarili niyang kaligayahan at tagumpay. Hindi mo na kailangang mag-abala, sabi ko. Wala ka nang pakialam sa buhay ko. Oh, huwag kang masyadong humble. Pinanatili niya ang mapanuyang tono. Napagdesisyunan na. Sabado, 10 ng umaga. Ibigay mo ang address at huwag kang magtangkang magtago. Kapag gusto kitang hanapin, mahahanap kita kahit magtago ka pa sa butas ng daga. Ang kayabangan niya ay umabot na sa sukdulan. Sige, naisip ko. Kung gusto niya ng isang dula, bibigyan ko siya. Pero hindi siya ang magpapasya ng pangunahing papel. Isang napakatalino at medyo malupit na ideya ang pumasok sa isip ko. Sige, sagot ko. Ang boses ko'y biglang naging hindi karaniwang matamis. Kung ganyan ka kabait, paano naman ako tatanggi? Isulat mo ang address. Azure Tower, number
18. Iti Naban Tower, Alilabula, 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 Bonifacio High Street, ang penthouse sa 50th floor. Nanahimik ang linya. Malinaw kong narinig ang pagbilis ng paghinga ni Marco. Ano? Anong sabi mo? Ang penthouse ng Azure Tower? Nautal siya. Hindi makapaniwala. Tama. Bahagya akong ngumiti. Nagtatrabaho ako dito bilang kasambahay. Mabait ang amo ko. Siguradong hindi niya mamasamain kung tatanggap ako ng bisita. Dumating ka ng walang palya sa Sabado, 10 ng umaga. Hihintayin kita. Pagkasabi niyon, bigla kong ibinaba ang telepono. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magtanong pa. Iniwan ko ang telepono sa mesa, pinagmamasdan ang unti-unting pag-ilaw ng syudad. Marco, ikaw mismo ang nahulog sa bitag ko. Gusto mo ng dula? Sige, bibigyan kita ng dula ng buhay mo. Isang dula kung saan ikaw ang bida sa pinakakawawang papel sa lahat. Ang laro, mga ginoo at ginang, ay nagsisimula pa lang. Iniwan ko ang tasa ng tsaa. Ang tingin ay nawawala sa mga nagliliwanag na skyscraper. Ang tawag ni Marco ay parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Ginugulo ang mga alaala na pinaghirapan kong ibaon sa loob ng 5 taon. Para maintindihan kung bakit ako ganito kapanatag, kung bakit ako naglatag ng ganito kapaklang na bitag, marahil ay kailangan nating balikan ang nakaraan. 7 taon na ang nakalipas, sa araw na nagsimula ang aking Cinderella story at kasabay nito ang simula ng aking pagkasira. 7 taon na ang nakalipas, ako si Celeste, isang 4th year graphic design student sa Ateneo, mahiyain, medyo introvert, at may pusong hindi mapigilang maging romantiko. Wala akong marangyang angkan. Ang mga magulang ko ay mga kawani ng gobyerno sa isang maliit na probinsya. Nagtrabaho buong buhay nila para mabigyan ako ng edukasyon. Para sa akin, ang Metro Manila ay isang pangarap at ang pag-ibig ang pinakamagandang bagay sa mundo. At doon ko nakilala si Marco. Pumasok siya sa buhay ko na parang isang prinsipe sa fairy tale. Siya ang anak ng isang mayamang pamilya ng mga negosyante, ang tagapagmana ng isang malaking import-export company. Guwapo siya, maginoo, nagmamaneho ng mga mamahaling kotse at laging alam ang eksaktong sasabihin para pakiligin ang puso ng isang dalagang tulad ko. Nagkakilala kami sa isang art exhibit. Naakit siya sa mga disenyo kong puno ng kulay at pantasya. Pinuri niya ang talento ko. Sabi niya, nakikita niya sa akin ang isang espesyal na kaluluwa, ibang-iba sa mga mababaw na babaeng madalas niyang makasama, at naniwala ako sa mga salita niya. Nahulog ako agad sa kanyang mga bitag. Ang pag-ibig namin noon ay maganda. Dinadala niya ako sa mga mamahaling restaurant, binibigyan ng mga mamahaling regalo, pero ang pinaka nagpapasaya sa akin ay ang sinasabi niyang mahal niya ako dahil sa kung sino ako. Dahil sa aking pagiging simple at tapat. Sabi niya, sa tabi ko, nakakahanap siya ng kapayapaan na hindi maibibigay ng material na mundo. Nang hilingin niya ang kamay ko, nag-alinlangan ako ng kaunti. Alam kong hindi magkapantay ang aming mga pamilya. Natatakot ako sa mga pagkakaiba. Pero hinawakan niya ang kamay ko at nangako, basta't kasama kita, wala na akong kailangan pa. Kukumbinsihin ko ang mga magulang ko, poprotektahan kita. At tinupad niya iyon. Dinala niya ako para makilala ang kanyang pamilya. Ang marangyang mansyon sa Forbes Park ay nagpahanga sa akin. At ang kanyang ina, si Doña Victoria, isang babaeng kagalang-galang at elegante, ay tinanggap ako ng isang magiliw na ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naramdaman ko ang isang pagsusuri, isang tahimik na paghuhusga. Hindi siya tumutol. Marahil dahil masyadong mapilit ang kanyang anak, o marahil dahil inisip niya na ang isang babaeng taga-probinsya na walang pedigree ay mas madaling kontrolin. Ang aming kasal ay isang engrandeng kaganapan. Ako, suot ang isang nakasisilaw na wedding gown, ay naglakad patungo sa altar. Naniniwalang ako ang Cinderella na natagpuan ang kanyang prinsipe. Inosente akong naniwala na sapat na ang pag-ibig, na kung magiging mabait ako, kung magiging tapat, mamahalin, at tatanggapin din ako ng pamilya ng aking asawa. Pero, mga ginoo at ginang, walang fairy tale sa totoong buhay.
At nang magsara ang mga pinto ng kastilyo, ang Cinderella ay hindi naging prinsesa. Naging katulong siya, isang anino sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos mismo ng honeymoon, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ng aking biyenan. Sinimulan niya akong pintasan sa mga pinakamaliit na bagay. Celeste, anong klaseng pagtimpla yan ng kape? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo kung paano magsilbi sa nakakatanda? Bakit ganito ang pagplansya mo sa polo ni Marco? Gusot-gusot, alam mo ba na ang isang polo niya ay mas mahal pa sa isang buwang sahod ng mga magulang mo? Maglakad ka nga ng may finesse, para kang promdi. Nawawala ang class ng bahay na to dahil sa'yo. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking self-esteem. Hindi siya sumisigaw. Pinahihirapan niya ako sa mga matatalim na komento, sa mga tingin ng paghamak, isang psychological torture na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Laging siyang nakakahanap ng paraan para ipaalala ang aking pinagmulan na ako ay isang swerteng babae lang na umakyat ng masyadong mataas at dapat alam ang aking lugar. At si Marco, ang asawang nangakong poprotektahan ako, nasaan siya sa mga sandaling iyon? Noong una, pinagtatanggol niya ako. Ma, hayaan mo na siya, bago pa lang siya at hindi pa sanay. Huwag kang masyadong mahigpit. Pero ang kanyang mga pagtatanggol ay unti-unting humina at dumalang. Ayaw niyang magalit ang kanyang ina, ayaw niya ng gulo. Unti-unti, pinili niya ang manahimik. Sa tuwing umiiyak akong nagsusumbong sa kanya kung paano ako tratuhin ng nanay niya, yayakapin niya lang ako at sasabihin, "Mahal, pagpasensyahan mo na si mama. Ako lang ang anak niya. Asawa ka, manugang." Ang pagsasakripisyo ng kaunti para sa pamilya. Ganyan talaga. Sakripisyo, tinatawag niyang sakripisyo ang pagyurak sa aking dignidad. At ako, dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya, sa takot na mawala ang pamilyang pinaghirapan kong makuha, ay pumayag. Pumayag akong umatras, maging isang masunuring manugang, isang tahimik at sunod-sunurang asawa. Pinatay ko ang sarili kong pagkatao, ang sarili kong mga pangarap, para lang makakuha ng kaunting kapayapaan. Ang aking Cinderella story ay nadurog na, pero patuloy pa rin akong kumakapit sa imahe ng isang prinsipe na sa tingin ko, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay mahal pa rin ako. Lumipas ang 2 taon, 2 taon na naninirahan sa gintong hawlang iyon, at nasanay ako sa aking papel bilang anino. Hindi na ako tumututol, hindi na nagrereklamo. Ginagawa ko na lang ang aking mga tungkulin bilang manugang at asawa sa walang saysay na pag-asa na balang araw ay kikilalanin din ang aking pasensya. Pero nagkamali ako. Ang aking pananahimik ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Naging isang anyo ito ng pagsang-ayon, isang permiso para sila'y magpatuloy. At ang unang gumawa nito ay walang iba kundi si Marco, ang aking asawa. Nang masanay na siyang may isang sunod-sunurang asawa sa bahay, na walang kumokontrol o sumisita sa kanya, nagsimulang magising ang kanyang pagiging babaero at pilyo. Siya, na nangakong ako lang ang mamahalin, ay nagsimulang magkaroon ng mga relasyon sa labas. Noong una, mga panandaliang fling lang, mga batang at magagandang babae na nakikilala niya sa mga party at business trips. Nagsimula siyang umuwi ng gabi, amoy alak at pabango ng babae. Kapag tinatanong ko siya, wala na siyang pasensya para aliwin ako. Sa halip ay sisigawan niya ako. Bakit ka tanong ng tanong? Nagtatrabaho ako, nakikipag-socialize, hindi nagpa-party. Bilang asawa, tungkulin mong asikasuhin ang bahay, hindi makialam sa mga gawain ko. Nagsimula niya akong ituring na isang istorbo at lumaki ang agwat sa pagitan namin. May mga gabing hindi siya umuuwi, nagsisinungaling tungkol sa mga biglaang business trip, pero alam kong kasama niya ang ibang babae. Umiyak ako. Nagdusa. Naramdaman kong gumuho ang mundo ko. Sinubukan kong kausapin ang aking biyenan. Umaasang papayuhan niya ang kanyang anak, pero ang sagot niya ay isang mapanuyang ngiti at mga salitang mas matalim pa sa kutsilyo. Normal lang sa mga lalaki na magkaroon ng mga ganyan-ganyan sa labas. Hanggat marunong siyang umuwi at magdala ng pera, sapat na yon. Bilang asawa, dapat marunong kang magbulag-bulagan, marunong kang panatilihin ang asawa mo, hindi yung nanggugulo ka dahil sa selos na walang kuwenta. O baka naman hindi mo siya kayang paligayahin, na hindi mo siya mabigyan ng anak
kaya kailangan niyang hanapin sa labas. Hindi mo siya mabigyan ng anak. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang nakamamatay na suntok sa natitira ko pang self-esteem. 2 taon na kaming kasal at wala kaming anak. Nagpunta kami sa doktor at sinabi ng doktor na nasa kay Marco ang problema. Pero siya, sa kanyang pagkalalaki, pinilit akong manahimik. Ako ang sinisi niya sa lahat at ginamit iyon ng kanyang ina para ipahiya ako. Ginawa nila akong may kasalanan dahil hindi ko kayang panatilihin ang aking asawa, kasalanan dahil hindi ako magkaanak. At doon, tumigil na sa pagtatago si Marco. Naging hayagan ang kanyang pagtataksil, palipat-lipat mula sa isang babae patungo sa iba. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na dalhin ang kanyang mga kalaguyo sa bahay. Ipinapakilala sa kanyang mga kaibigan bilang malalayong pinsan. Trinato niya ako na parang katulong, na parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Lahat ng respeto, lahat ng pagmamahal bilang mag-asawa ay nawala. Ipinapahiya niya ako sa harap ng kanyang mga babae, ng kanyang mga kaibigan. Hindi mo ba nakikita kung saan ko iniwan ang damit ko? Bakit hindi pa naplansa? Kahit yan lang hindi mo magawa? Bigyan mo ako ng orange juice, bilis. Ang bagal-bagal mo. Ganyan ako nabuhay sa impyerno, mga ginoo at ginang. Pinagtaksilan ng aking asawa, hinamak ng aking biyenan, at tinitingnan ng lahat na may awa. Gusto ko nang makipaghiwalay ng maraming beses, pero sa tuwing babanggitin ko ito, tinatakot ako ni Marco. Divorce? Sige, pero aalis ka ng walang-wala. Itong bahay, ang kumpanya, lahat yan sa akin. Wala kang pag-aari. At sasabihin ko sa lahat na baog ka, kaya ka iniwan ng asawa mo. Tingnan natin kung sinong lalaki ang lalapit sa iyo. Noon, nahanap niya ang aking kahinaan. Natakot ako. Takot na umalis ng walang dala. Takot sa kalungkutan at takot sa sasabihin ng iba. Ang kahinaan at takot na iyon ang nagtali sa akin, pumipigil sa akin na gumawa ng isang matatag na desisyon. At ang kasukdulan ng kataksilan, ang huling patak na nagpaapaw sa baso, ay dumating isang gabi pagkatapos mismo ng aming 2nd anibersaryo. Umuwi siyang amoy na amoy alak at inihagis sa mukha ko ang isang tumpok ng papel. Pirmahan mo. Ito ang divorce petition. Nakasulat doon ang lahat ng clause. Ako ay voluntaryong pumapayag sa diborsyo nang hindi humihingi ng anumang hatian ng ari-arian at ang dahilan ng diborsyo ay irreconcilable differences at ang kawalan ng kakayahang magkaanak. Bakit? Sigaw ko habang umiiyak. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, para sa pamilyang ito. Bakit mo ako ginaganito? Tumawa si Marco, isang malupit at malamig na tawa, dahil wala ka ng silbi, Celeste. Nakahanap na ako ng isang taong 1,000 beses na mas magaling sa iyo. Bata, maganda, galing sa mabuting pamilya, at ang pinakaimportante, kaya niya akong bigyan ng anak. Samantalang ikaw, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may paghamak. Isa ka lang lumang gamit. Expired ka na. Pirmahan mo yan at lumayas ka sa bahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umakyat sa hagdan. Iniwan akong nakalugmok sa sahig kasama ng mga papel na parang mga piraso ng aking durog na buhay. Ang aking Cinderella story, pagkatapos ng 2 taon, ay nagwakas sa pinakamasaklap na paraan. Itinapon ako na parang isang lumang laruan pagkatapos pigain hanggang sa huling patak ng aking halaga. Ang mabigat na kahoy na pinto ng mansyon ay malakas na sumarado sa aking likuran, tuluyang pinuputol ang anumang ugnayan. Ang tunog na iyon ay hindi lang tunog ng isang pinto, kundi ang pagguho ng isang buong mundo ng 2 taon ng pagsasama kung saan inialay ko ang aking kaluluwa. Naiwan ako roon sa malamig na bangketa. May dala lamang na isang maliit na maleta na naglalaman ng ilang lumang damit at isang pusong wasak. Ang gabi ay bumabagsak, nilalamon ng aking maliit at nag-iisang figura. Literal akong pinabayaan. Naglakad-lakad ako sa mga hindi pamilyar na kalye ng Maynila. Walang patutunguhan, walang matatakbuhan. Ang mga magulang ko ay nasa probinsya. Hindi ko sila magawang tawagan. Anong sasabihin ko sa kanila? Na nabigo ang anak nila, na pinalayas siya ng asawa niya nang walang-wala. Ayokong mag-alala sila, ayokong magdusa sila dahil sa akin. Ako ang gumawa ng desisyon at ngayon
Dapat kong harapin ang mga kahihinatnan. Ang mga sumunod na araw ang pinakamadilim sa aking buhay. Umupa ako ng isang maliit at maalinsangang kwarto sa isang eskinita sa Quezon City. Ang kwarto ay halos 10 square meters lang. May isang lumang kama, isang pilay na mesa at 4 na pader na nagbabalatan. Iyon na ang buong mundo ko ngayon. Isang malupit na kaibahan sa marangyang mansyon na kalalabas ko lang. Ang sakit ng kataksilan ay unti-unti akong nilalamon araw at gabi. Hindi ako kumakain, hindi natutulog. Nakaupo lang ako sa dilim, yakap ang aking mga tuhod at umiiyak. Ang imahe ni Marco, ang kanyang mga ngiti, mga pangako at ang kanyang huling kalupitan ay bumabagabag sa isip ko. Bakit? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa aking isipan nang walang sagot. Ano ang ginawa kong mali? Kasalanan ko ba dahil sobra akong nagmahal? Dahil sobra akong nagtiwala? O dahil ba hindi ako magkaanak? Tulad ng sabi ng aking biyenan, ang pagsisisi at desperasyon ay halos lumunod sa akin. May mga sandaling naisip ko ang kamatayan. Ang mamatay ay isang kalayaan walang sakit, walang kahihiyan. Ngunit noon, mga Ginoo at ginang, sa pinakamadilim at desperado kong sandali, isang maliit na buhay ang kumapit sa akin sa bingit ng bangin. Mga 2 linggo pagkatapos kong umalis sa bahay ni Marco, nagsimula akong makaramdam ng mga kakaibang sintomas. Pagod ako, nasusuka sa umaga, at napakasensitibo sa mga amoy. Noong una, akala ko ay dahil lang sa pagod matapos ang shock, pero isang ideya ang pumasok sa isip ko, isang ideya na kinatatakutan ko. Pero kasabay nito ay nagbibigay ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Nanginginig, pumunta ako sa botika sa kanto at bumili ng pregnancy test. Pagbalik ko sa aking kwarto, nilock ko ang pinto. Ang puso ko'y kumakabog ng 1,000 kada minuto. At nang malinaw na lumitaw ang 2 pulang linya sa test, napaupo ako sa sahig at humagulgol. Buntis ako. Dala ko sa aking sinapupunan ang dugo ni Marco. Ang aking mga emosyon ay isang di maipaliwanag na ipo-ipo. Masaya ako at takot sa parehong pagkakataon. Masaya dahil pagkatapos ng matagal na panahon, sa wakas ay magiging ina na ako. Masaya dahil hindi na ako nag-iisa sa mundo. Pero takot din, takot sa kinabukasan ng aking anak. Paano siya isisilang sa ganito kasuklam-suklam na kwarto na may isang inang walang kusing? At paano ko haharapin ang isang amang nag-abandona sa sarili niyang ina? Dapat ko bang sabihin kay Marco? Ang ideya ay mabilis na dumaan, pero agad ko itong iwinaksi. Hindi. Ang isang lalaking walang awang nagtapon sa akin na ipinahiya ako dahil sa hindi ko pagkakaroon ng anak. Paano niya pa mararapat na malaman ang tungkol sa sanggol na ito? Siya at ang kanyang pamilya ay ituturing lang ito na isang tinik, isang istorbo, o mas malala pa. Baka agawin nila siya sa akin para lang matupad ang kanilang pagnanais na magkaroon ng tagapagmana. Hindi ko hahayaang mapunta ang aking anak sa kamay ng mga taong iyon. Ang sanggol na ito ay sa akin lamang. Ito ang regalong ipinadala sa akin ng langit, ang tanging liwanag sa madilim kong buhay. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon. Kailangan kong mabuhay. Hindi lang mabuhay, kundi mabuhay ng maayos. Maging matatag para sa aking sarili at para sa maliit na nilalang na lumalaki sa loob ko. Isang butil ng buhay sa gitna ng desperasyon ang nagligtas sa akin. Binigyan niya ako ng dahilan para magpatuloy sa paglaban. Wala nang panahon para umiyak, para magdusa. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong maghanap ng trabaho, kumita ng pera para maibigay sa aking anak ang pinakamagandang kinabukasan. Ang pangarap ng Cinderella ay namatay na, pero ang pangarap na maging isang ina ay nagsisimula pa lang. At alam kong ang paglalakbay na ito ay magiging napakahirap at puno ng tinik. Ang determinasyon ay isang bagay, pero ang katotohanan ay iba, isang malupit at walang awang katotohanan. Ako, si Celeste, isang babaeng sanay sa buhay may bahay, walang karanasan sa trabaho, ay kailangan ngayong mag-isang lumaban sa Maynila. Isang siyudad na kasing ganda ng pagiging puno ng mga patibong na may tiyan na lumalaki araw-araw. Ang mga sumunod na buwan ay isang tunay na pagbaba sa impyerno. Nagsimula akong maghanap ng trabaho,
pero hindi ito madali. Ang aking college degree sa graphic design ay nakatago sa isang kahon sa loob ng 2 taon. Tila nakalimutan ko na ang lahat ng aking nalalaman. Bukod pa rito, sa aking pagbubuntis, walang kumpanyang gustong kumuha sa akin. Tinitingnan nila ako ng may awa at umiiling. Pasensya na. Ang posisyong ito ay nangangailangan ng maraming pagkilos, hindi ito angkop para sa isang buntis. Ang kumpanya namin ay nangangailangan ng isang taong maaring magtrabaho ng pangmatagalan. Malapit ka ng manganak. Magkakaroon ka ng maternity leave. Hindi namin kayang i-adjust. Nagpadala ako ng 12 ng resume at ang sagot ay laging pagtanggi. Ang patuloy na pagtanggi ay halos magtulak sa akin sa desperasyon. Ang kaunting ipon ko ay nauubos na. Ang upa, pagkain, mga check-up sa doktor lahat ay nangangailangan ng pera. May mga araw na isang tinapay lang ang kinakain ko para sa tanghalian at hapunan para makatipid ng bawat sentimo para sa aking anak. Sa aking desperasyon, kinailangan kong lunukin ang aking pride. Hindi na ako maaaring maging mapili. Anumang trabaho na magbibigay sa akin ng pera, gagawin ko. Ang aking unang trabaho, mga ginoo at ginang, ay ang paghuhugas ng plato sa isang karinderiya malapit sa aking kwarto. Naaalala ko pa ang pakiramdam sa unang araw. Ako, na nakatira sa isang mansyon, ay ngayon gumugugol ng 10 oras na nakatayo sa isang mainit at masikip na kusina, humaharap sa bundok ng maruruming plato. Ang amoy ng mantika, ng mga tirang pagkain, ay nagpapasama sa aking tiyan at nagdudulot ng pagduduwal. Ang aking mga kamay, na sanay sa pagluluto ng masasarap na pagkain, ay ngayon namamaga, makalyo at laging babad sa tubig na may sabon. Ang may-ari ng karinderiya ay isang istriktang babae, laging naninermon. Bilisan mo nga! Yang kamay mo! Naghihintay ang mga customer. Kahit paghuhugas lang ng plato hindi mo magawa, kaya ko lang manahimik at magtiis. Habang ang mga luha ay malapit ng tumulo, pinupunasan ko agad. Hindi ko kayang umiyak. Hindi ako pwedeng maging mahina. Pagkatapos ng ilang linggo, lumaki na nang husto ang aking tiyan na ang pagtayo ng matagal ay nagpapamaga sa aking mga binti at nagdudulot ng hindi maagwantang sakit. Ang may-ari, sa takot na may mangyari sa akin at magdulot ng problema sa kanya, ay tinanggal ako ulit. Wala na naman akong trabaho pero hindi ko hinayaang sumuko. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng ibang trabaho. Sa pagkakataong ito, nagsimula akong magbenta ng mga pinalamanang pandesal sa isang kariton tuwing umaga. Araw-araw, gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw, naghahanda ng pagkain at tinutulak ang lumang kariton sa mga eskinita, sumisigaw ng walang saysay. May mga araw na nakakapasong ang sikat ng araw, ang pawis ay bumabasa sa aking likod. May mga araw ng malakas na ulan kung saan sumisilong ako sa ilalim ng isang tolda, pinagmamasdan ang aking mga panindang hindi nabibili habang naninikip ang aking dibdib. Kinailangan kong harapin ang mga security guard na nagpapalayas sa akin, ang kompetisyon mula sa ibang mga tindero at ang mga mapanghamak na tingin ng mga tao. Tinitingnan nila ako, isang buntis na nagtitinda sa kalye na may halong awa at pagmamataas. Sa mga sandaling iyon ng kahihiyan at matinding kalungkutan, labis kong namimiss ang dati kong buhay. Namimiss ko ang mga araw kasama si Marco. Kahit na pinipintasan ako, mayroon pa rin akong bubong at mainit na pagkain. Ngunit noon, ang imahe ng aking sanggol sa aking sinapupunan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ako pwedeng bumalik. Kailangan kong magpatuloy. Ang buhay sa bangin ay nagturo sa akin ng mga aral na hindi kayang ituro ng anumang unibersidad. Itinuro nito sa akin ang halaga ng pera, ang hirap ng buhay, at higit sa lahat, hinubog nito sa akin ang isang bakal na kalooban, isang katatagan na hindi ko alam na mayroon ako. Hindi na ako ang mapangarapin at mahinang si Celeste noon. Naging isang ina ako, isang mandirigma na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak, at alam kong gaano man kahirap, hinding-hindi ako susuko. Ang mga huling buwan ng aking pagbubuntis ang pinakamahirap. Napakalaki na ng aking tiyan, kaya hindi ko na kayang itulak ang kariton.
Kaya ko na lang manatili sa aking kwarto, tumatanggap ng maliliit na trabaho sa pananahi para mabuhay. Ang kaunting perang naipon ko ay wala kumpara sa mga gastusin sa panganganak. Ang pagkabalisa at kalungkutan ay bumabalot sa akin at may mga gabing hindi ako makatulog. At dumating ang araw ng panganganak. Kinailangan kong mag-isang pumunta sa ospital sakay ng taxi. Sa aking mga kamay, isang maliit na bag lang na may damit ng sanggol at saktong pera para sa isang normal na panganganak. Ang labor ay tumagal ng halos isang buong araw, inubos ang lahat ng aking lakas, ngunit nang marinig ko ang unang iyak ng aking anak, nang mayakap ko ang maliit at mapulang nilalang na iyon, lahat ng sakit at pait ay nawala. Nasa akin na ang aking anak. Mayroon na akong dahilan para mabuhay, para lumaban. Pinangalanan ko siyang Nico, isang simpleng pangalan sa pag-asang ang kanyang buhay ay laging magiging matatag at matibay. Pagkatapos manganak, 2 araw lang akong nanatili sa ospital bago humingi ng discharge dahil wala akong sapat na pera. Ang mga araw ng postpartum sa masikip at sira-sirang kwartong iyon ay isang bangungot, mag-isa. Kailangan kong alagaan ang isang bagong silang na sanggol at ang aking sarili. May mga gabing umiiyak ang sanggol at kaya ko lang siyang yakapin at sabayan sa pag-iyak. Pakiramdam ko'y walang magawa. Pagod na pagod sa pisikal at mental na aspeto. Halos 15 kilo ang nawala sa akin. Payat ako, maputla, walang sigla. Akala ko, ang buhay ko ay mananatili na lang sa madilim na lusak na iyon. Ngunit noon, mga Ginoo at ginang, noong ako'y pinakadesperado na, isang liwanag ang lumitaw sa dulo ng tunnel. Isang pagkakataon ng tadhana ang nagdala sa akin sa isang tagapag-ampon, isang taong ganap na nagbago sa aking buhay. Noong araw na iyon, si Nico ay halos 2 buwan na. Mataas ang kanyang lagnat. Nag-aapoy ang kanyang katawan at hindi tumitigil sa pag-iyak. Sa takot, tumakbo ako kasama niya sa eskinita. Sinusubukang pumara ng taxi para dalhin siya sa ospital. Ngunit sa tanghali, sa ilalim ng nakakapasong araw, walang katao-tao sa eskinita. Nandoon ako, karga ang aking anak, humahagulgol. Pakiramdam ko'y lubos na walang magawa. Sa mismong sandaling iyon, isang itim na luxury car ang pumasok sa eskinita. Marahil ay naligaw sila. Huminto ang kotse sa mismong harap ko. Bumaba ang bintana at isang lalaking nakaeleganteng suit ang sumilip para magtanong ng direksyon. Pero nang magtama ang aming mga mata sa aking mukhang basang-basa ng luha, natigilan siya. Celeste. Celeste, ikaw ba yan? Tumingala ako, naguguluhan. Tinitingnan ang lalaking kakaibang pamilyar. Mabilis siyang bumaba ng kotse. Nang tanggalin niya ang kanyang salaming pang-araw, nakilala ko ang kanyang maikling buhok, ang kanyang angular na mukha, at higit sa lahat, ang mga matalino at mabait na mga mata na iyon. David Serrano, nautala ko. Si David Serrano pala, ang aking matalik na kaibigan sa universidad. Naging inseparable kami. Pinagsasaluhan ang mga magagandang taon bilang estudyante. Ngunit pagkatapos naming magtapos, lumipat si David kasama ang kanyang pamilya sa Estados Unidos at nawalan kami ng komunikasyon. Hindi ko kailanman inakala na pagkatapos ng halos 10 taon, magkikita kami muli sa ganito kapaklang na sitwasyon. Natigilan si David nang makita ako. Tiningnan niya ang aking luma at gasgas na damit, ang aking payat na mukha, at pagkatapos ay ang sanggol na walang tigil sa pag-iyak sa aking mga braso. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng malalim na awa at isang hindi maitagong galit. Diyos ko, Celeste, anong nangyari sa'yo? Hindi na siya nagtanong pa. Binuksan niya ang pinto sa likod ng kotse. Sakay na, bilis. Kailangan nating dalhin ang bata sa ospital, papunta sa pinakamagandang international hospital sa syudad. Ikinuwento ko ang lahat kay David. Ikinuwento ko ang aking kasal, ang pagtataksil ni Marco, ang mga impyernong buwan na pinagdaanan ko. Tahimik na nagmamaneho si David, pero nakikita ko kung paano namumuti ang kanyang mga buko sa paghigpit sa manibela. Sa ospital, salamat sa impluensya ni David, ang pinakamagagaling na doktor ang nag-asikaso kay Nico. Sa kabutihang palad, isang karaniwang virus lang ito. Matapos pababain ang lagnat at alagaan siya, mahimbing siyang natulog sa aking mga braso. Sa marangyang kwarto ng ospital,
Nang kami na lang ang naiwan, umupo si David at tiningnan ako ng may komplikadong ekspresyon. Ang walang hiyang yon, sabi niya sa pagitan ng mga ngipin. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya yon sa'yo. Isinakripisyo mo ang lahat para sa kanya. Lumalabas na palagi akong sinusubaybayan ni David mula sa malayo. Alam niyang nagpakasal ako kay Marco, pero iginalang niya ang aking desisyon at ayaw niyang manggulo. Hindi niya kailanman inakala na magiging ganito kalungkot ang buhay ko. Balak mo bang magpatuloy na ganito na lang, Celeste? Tanong niya na may pag-aalala sa boses. Hindi mo kayang palakihin ang isang anak ng mag-isa sa ganitong kondisyon. Hayaan mo akong tulungan ka. Tulungan ako. Paano mo ako tutulungan? Mapait akong tumawa. Bibigyan mo ako ng pera? Hindi ko kailangan ng awa mo, David. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Hindi kita bibigyan ng pera. Bibigyan kita ng isang bagay na mas mahalaga. Isang pagkakataon para bumangon ka sa sarili mong mga paa, bawiin ang nawala sa iyo, at bumuo ng isang kinabukasan para sa iyong anak. Kaya mo bang tanggapin? Ang kanyang mga salita, ang kanyang tingin na puno ng tiwala ay nagpaalab ng isang apoy ng pag-asa sa akin, isang apoy na akala ko'y matagal nang namatay. Tiningnan ko ang aking anak na natutulog sa aking mga braso. Tama siya, hindi ako pwedeng sumuko. Para sa kanya, kailangan kong maging mas matatag. Kaya ko, sagot ko, nanginginig ang boses, ngunit puno ng determinasyon. Ang liwanag ay lumitaw na sa dulo ng tunnel at alam kong ang buhay ko mula sa sandaling iyon ay hinding-hindi na magiging pareho. Ang aking paglalakbay ng muling pagsilang ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng makasaysayang pagkikita na iyon, hindi na hinayaan ni David na bumalik kami ng anak ko sa maalinsangang kwartong iyon. Pansamantala niya, kaming pinatira sa isang luxury apartel. Lahat ng kaginhawahan ay naroon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natulog si Nico sa isang malambot na kutson at naligo sa mainit na tubig. Habang pinagmamasdan ng aking anak na mahimbing na natutulog, napuno ng walang katapusang pasasalamat ang aking puso. Ngunit nilinaw ni David na ito ay pansamantalang tulong lamang. Kaya kitang bigyan ng marangyang buhay, Celeste, sabi niya sa aming unang hapunan. Pero alam kong hindi, yan ang gusto mo. Ang talento mo, ang pagkatao mo, hindi pwedeng ibaon sa mga lampin at gawaing bahay. Karapat-dapat ka sa mas malaki. At doon niya ipinakita ang kanyang plano, isang plano hindi lang para tulungan ako, kundi para muli akong isilang. Hindi kita bibigyan ng pera, seryoso niyang sabi. Mag-invest ako sa'yo, sa utak mo. Si David, pagkatapos ng halos 10 taon sa Silicon Valley, ay bumalik sa Pilipinas bilang presidente ng isang malaking venture capital fund na dalubhasa sa pagpopondo ng mga tech startup. Hindi niya ako nakita bilang isang babaeng kaawa-awa, kundi bilang isang nasayang na potensyal. Naaalala ko noong college, ikaw ang may pinakamatalas na isip, may logical na pag-iisip at analytical skills na mas mataas pa sa iba. Naging masyado ka lang romantiko. Pinili mo ang puso kaysa sa rason. Ngumiti siya. Ngayon na ang panahon para magsalita ang rason mo, at doon nagsimula ang aking muling pagsilang. Mga Ginoo at ginang, hindi ito naging madali. Ito ay isang proseso ng walang tigil na pag-aaral at pagtatrabaho, mas mahirap pa sa mga araw na naghuhugas ako ng plato. Ang unang hakbang ni David ay kumuha ng isang yaya at isang professional nanny para alagaan si Nico. Pinalaya ako ng tuluyan sa mga gawaing bahay. Ang trabaho mo ngayon ay hindi magpalit ng lampin, kundi mag-aral, sabi niya sa akin, at nag-aral ako. Inilubog ko ang sarili ko sa pag-aaral na parang isang gamu-gamo sa liwanag. In-enroll ako ni David sa sunod-sunod na intensive courses sa business, financial management, strategic marketing, corporate law. Sa araw, pumapasok ako sa klase at sa gabi, ibinabaon ko ang sarili ko sa mga bundok ng libro na dinadala niya. Nagbasa ako, nag-analyze, sinubukang bawiin lahat ng kaalamang nawala sa akin sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi lang teorya ang itinuro sa akin ni David. Ginawa niya akong anino niya. Sinasama niya ako sa lahat ng meeting, sa lahat ng negosasyon sa mga partner. Nakaupo lang ako roon ng tahimik, nakikinig at inoobserbahan kung paano niya sinusuri ang isang proyekto,
kung paano siya nakikipag-deal, kung paano niya natutukoy ang mga patibong sa mga salita ng iba. Ang negosyo ay hindi lang nangangailangan ng utak, kundi pati na rin ng tapang at kaunting kalupitan, sabi niya sa akin pagkatapos ng isang tensyonadong negosasyon. At ang pinakaimportante, huwag mong ipakita ang kahinaan mo. Napakarami kong natutunan. Para akong isang espongha, sabik na sinisipsip ang lahat ng kaalaman at karanasan, ang aking likas na talino at matalas na analytical skills na nakabaon sa loob ng maraming taon ay muling lumitaw ng may nag-uumapaw na lakas. Nagsimula akong magkaroon ng sarili kong mga opinyon, sarili kong mga pagsusuri. Isang beses, habang pinag-iisipan ni David na mag-invest sa isang e-commerce company, naglakas loob akong ituro ang isang butas sa kanilang business model, isang cash flow risk na kahit ang kanyang team ng mga analyst ay hindi napansin. Nagulat si David, ni-review ito, at inamin na tama ako. Alam ko na. Tiningnan niya ako. Nagniningning ang mga mata sa pagmamalaki. Ipinanganak ka para gawin ito. Celeste, ang kanyang pagkilala ay nagbigay sa akin ng napakalaking kumpiyansa. Hindi na ako ang mahiyain at walang kasiguruhang si Celeste. Nagsimula kong muling matuklasan ang sarili kong halaga. Pagkatapos ng 6 na buwan ng masinsinang pagsasanay, nagpasya si David na oras na para sumabak ako sa laban. Ibinigay niya sa akin ang aking unang misyon, isang tunay na hamon. Ito ang file ng Starlight Games, isang mobile video game startup. Sabi niya, inilalagay ang isang folder sa mesa. Mayroon silang isang napaka-promising na produkto, pero nauubusan na sila ng kapital at malapit ng malugi. Gusto ko, bilang kinatawan ng pondo, na ikaw ang mamahala, i-restructure ito at iahon sa pagkalugi. Natulala ako. Ako lang? Oo, ikaw lang. Tumango si David. Hindi ako makikialam. Ito ang final exam mo. Ipakita mo sa akin kung ano ang natutunan mo. Ito ay isang mapanganib na pustahan, hindi lang sa pera ng investment, kundi sa sarili kong kinabukasan. Pero hindi na ako natatakot. Tinanggap ko ang hamon, ang aking muling pagsilang ay malapit nang pumasok sa isang bagong kabanata, isang kabanata kung saan hindi na ako ang estudyante, kundi ang kapitan, sa timon ng sarili kong barko. Ang mga salita ni David ay parehong pagpapakita ng tiwala at isang napakalaking pressure. Ipinagkatiwala niya sa akin hindi lang ang kapalaran ng isang luging kumpanya, kundi pati na rin ang sarili kong kinabukasan. Alam kong ito ang aking tanging pagkakataon para patunayan ang aking halaga, para makatakas sa anino ng isang bigong babae at hindi ko hahayaang mabigo. Sa mga sumunod na buwan, ibinuhos ko ang aking buong pagkatao sa trabaho. Halos sa makeshift office ng Starlight na ako kumakain at natutulog. Sa araw, kasama ko ang bata pero masigasig na team ng kumpanya, sinusubukang itaas ang kanilang morale. Sa gabi, mag-isa kong hinaharap ang mga numero, ang mga financial report na puno ng pagkalugi, naghahanap ng liwanag sa dilim. Ang Starlight Games ay isang tunay na gulo. Mayroon silang isang napaka-creative na laro, pero isang sakuna sila sa pamamahala at negosyo. Ubos na ang cash flow, walang gana ang mga empleyado, at nagsisisihan ang mga founder. Sasabihin ng sinuman na ito ay isang lumubog na barko na imposibleng iligtas. Pero hindi ko ito nakita ng ganoon. Nakakita ako ng isang pagkakataon. Ginamit ko ang mga kaalamang itinuro sa akin ni David kasama ang aking intuisyon. Hindi ako basta-basta nagtanggal ng sinuman. Kinausap ko sila isa-isa. Pinakinggan ang kanilang mga hinaing at alalahanin. Gumawa ako ng isang kumpletong restructuring plan, hindi lang sa pinansyal, kundi pati na rin sa kultura ng kumpanya. Binawasan ko ang mga hindi kinakailangang gastos, muling nakipagnegosasyon sa mga pinagkakautangan, at higit sa lahat, binigyan ko sila ng isang bagong pananampalataya, isang bagong vision. Hindi tayo nagbebenta ng laro, sabi ko sa unang meeting. Nagbebenta tayo ng mga pangarap, ng mga karanasan, at para makamit iyon, kailangan muna nating maniwala sa sarili nating pangarap. At nangyari ang himala. Sa loob lamang ng 3 buwan, sa ilalim ng aking pamumuno, nakaahon ang Starlight, ang laro, matapos mapabuti at muling i-launch,
gamit ang isang ganap na bagong diskarte sa marketing ay naging isang hindi inaasahang tagumpay. Dumami ang mga download, nagsimulang dumaloy ang kita. Ang kumpanya ay hindi lang tumigil sa pagkalugi, kundi nagsimula ng kumita. 6 na buwan pagkatapos, ang Starlight Games ay naging isa sa pinakamatagumpay na mobile video game companies sa merkado. At ako, mula sa pagiging isang hindi kilalang manager, ay naging isang pangalan na kilala sa mundo ng mga startup. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang tagumpay ng Starlight ay ang unang baitang lamang. Alam kong hindi ako pwedeng maging direktor ng isang gaming company habang buhay. Mayroon akong mas malaking ambisyon. Gusto kong bumuo ng sarili kong pag-aari at doon isinilang ang pangalang Luna Aguilar. Nagpasya akong hayaan si Celeste, ang mahina at mapagmahal na babae ng nakaraan na magpahinga ng payapa magpakailanman. Ang taong magpapatuloy sa landas na ito ay isang bago, isang mas malakas, mas tuso at mas independiyenteng bersyon. Luna Aguilar, Luna tulad ng buwan, isang malamig at misteryosong kagandahan, ngunit may isang magnetikong atraksyon. Nagbago ako ng tuluyan. Pinagupit ko ang aking mahabang buhok at pinalitan ito ng isang maikli at matapang na gupit. Itinago ko ang mga simpleng damit at pinalitan ito ng mga tailored na business suit na nagpapakita ng kapangyarihan. Natuto akong mag-ayos ng mas sopistikado, gamitin ang aking mga mata para dominahin ang aking mga kalaban sa mga negosasyon. Hindi na ako isang babaeng nakikinig lang ng tahimik. Natuto akong itaas ang aking boses, isang boses na matatag, lohikal at imposibleng balewalain. Sa suporta at payo ni David, ipinagbili ko ang Starlight sa isang mas malaking conglomerate na kumita ng napakalaki. Gamit ang kapital na iyon, itinatag ko ang sarili kong kumpanya, ang Luna Capital, isang strategic consulting at financial investment firm. Ayokong sundan ang landas ni David. Ayokong maging isang investor lang na naglalagay ng pera. Gusto kong maging isang strategist, isang kasama sa paglalakbay, gamit ang aking talino at karanasan para tulungan ang ibang mga kumpanya. Bumuo ako ng isang team ng mga pinakamagagaling na eksperto sa finance at marketing, mga taong nakilala ko at pinagkakatiwalaan ko. Mula nang itatag ito, gumawa ng malaking ingay ang aking kumpanya. Hindi kami tumatanggap ng maraming proyekto, pinipili lang namin ang mga mahihirap na kaso, mga kumpanyang nasa krisis, mga problemang hindi kayang lutasin ng sinuman. At sa pamamagitan ng matatapang na diskarte at matatalas na pagsusuri, inahon namin ang isang kumpanya, pagkatapos ng isa pa, ginagawang mga makapangyarihang barkong pandigma ang mga barkong malapit ng lumubog. Ang pangalang Luna Aguilar ay unti-unting naging isang alamat sa mundo ng negosyo. Hindi gaanong alam ng mga tao ang tungkol sa aking nakaraan. Alam lang nila na ako ay isang napaka-misteryoso, matalino at desididong babae na may kakaibang kakayahang makakita ng pera. Anumang proyekto na pinapasok ng Luna Capital ay tiyak na magtatagumpay. Ang pagsilang ni Luna Aguilar ay hindi lang isang pagbabago ng pangalan o anyo. Ito ay ang kumpletong pagbabagong anyo ng isang tao. Mula sa pagiging isang uod na hindi gumagalaw sa kanyang kukuun, sinira ko ang kukuun sa sarili kong paraan, nag-transform sa isang paru-paro, iniladlad ang aking mga pakpak patungo sa sarili kong kalangitan. At ang mga pakpak na iyon ay lalong lumalakas at nagniningning. Ang mga sumunod na taon ay isang ipo-ipo kung saan nabuhay ako at huminga sa ritmo ng merkado. Ang Luna Capital, sa ilalim ng aking pamumuno at sa estratehikong payo ni David, ay lumago sa isang napakabilis na tulin. Hindi kami nanatili sa pagkonsulta, nagsimula kaming lumawak sa direktang pamumuhunan, pagbili at pag-restructure ng mga kumpanyang may potensyal. Mula sa isang maliit na consultancy firm, ang Luna Capital ay naging isang kilalang investment fund, isang bagong puwersa na kailangang igalang ng lahat sa mundo ng negosyo. Ang pangalang Luna Aguilar ay hindi na isang misteryo. Naging isang brand ito, isang garantiya ng tagumpay. Nagsimula akong lumabas sa mga business magazine, maimbitahan sa mga mahahalagang economic forum para ibahagi ang aking nakaka-inspire na kuwento ng entrepreneurship. Siyempre, ang kuwentong iyon ay maingat kong isinulat muli. Isa pa rin akong babaeng nagsimula sa wala, pero ang nakaraan ng aking bigong pag-aasawa
ng mga araw na naghuhugas ng plato ay itinago ko sa pinakamalalim na bahagi ng aking alaala. Ang tagumpay at pera ay dumating bilang isang natural na resulta. Hindi na ako nakatira sa isang maalinsangang kwarto. Bumili ako ng isang marangyang penthouse sa Azure Tower, isa sa mga pinaka-eksklusibo sa BGC. Mula roon, matatanaw ko ang buong siyudad sa aking paanan. Hindi ito pagpapakitang tao, ito ay isang pagpapatunay. Ang pagpapatunay na narating ko ang tuktok sa sarili kong paraan. At ang pinaka-importante, na ibigay ko sa aking anak na si Nico ang pinakamagandang buhay. Nag-aaral siya sa pinakamagandang international school. Sumasali siya sa anumang extracurricular activity na gusto niya. Lumaki siyang napapalibutan ng aking pagmamahal at ng pag-aalaga ng mga dedikadong yaya. Matalino siya, masigla, at napaka-sweet. Ngunit palagi kong itinatago sa kanya ang isang bagay, ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sa isipan ni Nico, ang kanyang ama ay isang bayani, isang piloto na namatay sa isang humanitarian mission. Inimbento ko ang kuwentong iyon. Gabi-gabi, ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa katapangan at kabaitan ng kanyang ama. Alam kong kasinungalingan ito, pero wala akong ibang magawa. Ayokong ang imahe ng kanyang ama sa kanyang isipan ay isang walang hiya, isang lalaking walang awang nag-abandona sa kanyang ina at sa kanya. Marahil balang araw, kapag sapat na siyang matanda at matatag, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Ngunit sa ngayon, gusto kong protektahan ang kanyang kabataan. Ganito lumipas ang aking buhay, abala ngunit payapa. Nasa akin na ang lahat. Karera, pera, isang kahanga-hangang anak. Hindi ko na iniisip ang pag-ibig. Ang peklat ng aking unang kasal ay nag-iwan sa akin ng pag-iingat at pagiging sarado. Akala ko, mabubuhay na lang ako ng ganito sa buong buhay ko, mag-isa kasama ang aking anak at karera. Samantala, nasaan na si Marco? Paminsan-minsan, nakakarating sa akin ang mga balita tungkol sa kanya sa pamamagitan ng mga dating kakilala. Pagkatapos naming maghiwalay, mabilis siyang nagpakasal sa isa pang mayamang tagapagmana, si Sabrina. Sa tulong ng pamilya ng kanyang bagong asawa, umunlad din ang kanyang kumpanya. Madalas siyang lumabas sa press, ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay at ang kanyang perpektong pagsasama. Tuluyan na niyang nakalimutan ang aking pag-iral, ang asawang kanyang inabandona. Siguradong naniniwala siyang naghihirap pa rin ako sa isang miserabling sulok ng syudad at marahil ay nagagalak pa siya roon. Wala akong pakialam. Ang aming mga buhay ay dalawang parallel lines na hindi na magtatagpo o iyon ang akala ko. Ngunit mahilig maglaro ang tadhana. Isang araw, tinawagan ako ni David. Luna, mayroon akong isang interesanteng proyekto. Isang kumpanya ang gustong palawakin ang kanilang merkado at nangangailangan ng isang malakas na strategic partner para gabayan sila. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ito para sa Luna Capital. Ipinadala niya sa akin ang file. Nang buksan ko ito at mabasa ang pangalan ng kumpanya, natigilan ako. Montenegro Imports Inc. At ang direktor ay walang iba kundi ang dati kong asawa. Nagulo ang aking emosyon. Pwede ko sanang tanggihan agad pero hindi. May nag-udyok sa akin na magpatuloy. Marahil ang kuryosidad o marahil isang tahimik na hamon. Gusto kong makita kung paano siya nagbago sa loob ng 5 taon at gusto kong makita ang kanyang reaksyon kapag kaharap na niya ako, isang ganap na hindi kilala at makapangyarihang Luna Aguilar. Tatanggapin ko ang proyekto, sabi ko kay David. At iyon ang dahilan ng tawag mula sa nakaraan noong araw na iyon, ang tawag na nagsimula ng isang bagong dula, isang bagong laro ng chess, kung saan hindi na ako isang pawn, kundi ang pangunahing manlalaro na may kapangyarihang magpasya ng resulta. Marco, ikaw mismo ang kumatok sa pintuan ng impyerno at ako ang magbubukas nito para sa iyo. Sabado ng umaga, nagniningning ang araw sa Maynila. Sumasalamin sa hood ng isang pulang Porsche Panamera na dumadausdos sa kahabaan ng McKinley Parkway. Sa loob ng kotse, ang aircon at mamahaling pabango ay lumilikha ng isang bulan ng karangyaan na hiwalay sa ingay sa labas. Nagmamaneho si Marco gamit ang isang kamay, suot ang isang limited edition na Patek Philippe. Nakasuot siya ng isang custom-made suit. Ang kanyang mukha ay sumasalamin,
sa kumpiyansa ng isang matagumpay na lalaki. Sa kanyang tabi, si Sabrina, ang kanyang bagong asawa, ay humahanga sa sarili sa isang hand mirror. Suot niya ang isang silk dress mula sa Chanel at may hawak na Hermes Birkin bag. "Sigurado ka bang dito siya nakatira, mahal?" Sabi niya na may halong paghamak. "Ang Azure Tower ay para sa mga pinakamayaman. Paanong makakabili ng ganyan ang isang prom-d na iniwanan? Baka nagkamali ka ng address?" Bumunghalit ng tawa si Marco. "Walang mali, mahal." Sabi niya, nagtatrabaho siya dito bilang katulong. Siguradong pinatira siya ng mabait niyang amo sa kwarto ng mga katulong. Ganyan ang mga tulad nila. Kung hindi sila kakapit sa iba, hindi sila mabubuhay. "At bakit mo naman gustong makita siya?" tanong ni Sabrina na may bahid ng pagkainis. "Sayang lang sa oras. Sa oras na to, dapat namimili na tayo ng yate para sa trip natin sa Amanpulo. Sandali lang, mahal." Kinindatan niya ito. "Gusto kong makita niya kung gaano katama ang desisyon kong iwanan siya. Gusto kong makita niya kung gaano siya kawawa nang wala ako. At ang pinakaimportante, hininaan niya ang boses. Gusto kong makita kanya, Sabrina, para malaman niya kung ano ang isang babaeng nababagay sa akin. So, iyon pala iyon. Pupunta sila para maglibang, para gamitin ang aking inaakalang kahirapan bilang sukatan ng kanilang sariling tagumpay." "Sige na nga," ngumiti si Sabrina nang may mali siya. "Curious din ako. Sa tingin mo, dapat ba akong aksidenteng maghulog ng ilang libong piso sa sahig bilang limos?" "Napakatalino mo talaga, mahal ko." Tumawa si Marco. Pinabilis ang takbo patungo sa nagtataasang Azure Tower. Dumating sila na may kilos ng mga haring bumibisita sa isang mahirap na lugar para mamigay ng limos sa isang pulubi. Hindi nila alam na hindi sila papunta sa isang mahirap na lugar. Papunta sila sa palasyo ng isang reyna, at ang reynang iyon ay nakaupo sa kanyang trono, naghihintay na simulan ng 2 payaso ang kanilang palabas. Dumating sila sa parking. Ibinigay ni Marco ang susi sa valet at pumasok kasama si Sabrina sa lobby. Ang lobby ay napakaganda. May matataas na kisame at sahig na gawa sa marmol. "Not bad," sabi ni Marco na parang isang eksperto. "Mayaman siguro ang amo niyan." Lumapit sila sa reception. "Good morning, bibisitahin namin si Miss Celeste. Isa siya sa mga katulong dito." Ngumiti ang receptionist ng propesyonal at misteryoso. "Siyempre po, sir. Naabisuhan na po kami ni Ma'am Luna Aguilar sa pagdating ninyo. Pinapasamahan niya po kayo diretso sa penthouse. Dito po, please." "Luna Aguilar? Ang may-ari ng penthouse?" Natigilan sina Marco at Sabrina. "Sino? Sinong may-ari?" Nautal si Marco. "Si Ma'am Luna Aguilar po, ang may-ari ng penthouse sa 50th floor," sagot ng receptionist. Ginagabayan sila patungo sa isang pribadong elevator na nababalutan ng kahoy at katad. Tahimik silang umakyat. Nang bumukas ang mga pinto, hindi ito bumungad sa isang pasilyo, kundi direkta sa isang napakalaking living space, isang apartment na sumasakop sa buong palapag. May mga salaming pader na nag-aalok ng panoramic view ng BGC, mga designer furniture, isang aura ng kapangyarihan at karangyaan. Natulala sila. At mula sa terrace na may infinity pool, isang figura ang pumasok. Ako iyon. Hindi ako nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot ko ang isang puting silk dress na simple ngunit eleganteng disenyo. Ang aking maikling buhok ay perpektong nakaayos. Ang aking mukha ay may banayad ngunit matapang na makeup. Tiningnan ko ang mag-asawang natigilan sa gitna ng aking sala at nagsalita ako ng may malinaw at malambing na boses. Ngunit may hindi nakikitang bigat. "Hi, Marco. Hi, Sabrina. Salamat sa pagdating. Maupo kayo." Ang aking paglitaw sa lugar na iyon at sa ganoong anyo ang unang suntok sa kanilang kayabangan. Nanatili silang hindi gumagalaw na parang mga estatwa. Tinitingnan ako na parang nakakita ng multo. "Celeste," iyon ang unang salitang nabigkas ni Marco. Anong ginagawa mo rito?" "Bahay ko to." Sagot ko ng walang paliwanag. Kalmado akong naglakad patungo sa bar at nagsali ng 3 baso ng tubig. Inilagay ko ang 2 sa center table at umupo sa isang single sofa sa harap nila. "Maupo kayo." Ang kilos ko ay parang isang host. Ang kumpiyansang ipinapakita ko ay nagpagulo sa kanila.
Pahiya silang umupo sa dulo ng sofa. Ang katahimikan ay mabigat. Ang kanilang script ng pagpapahiya ay gumuho na. Sila na ngayon ang nasa alanganing posisyon. Si Sabrina ang unang nakabawi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumiti ng may paghamak. Wow, Celeste, umaasenso ka, ha? Sabi niya ng may sarkasmo. Ang mahal siguro ng upa sa ganitong penthouse. O baka naman nakahanap ka ng bagong sugar daddy. Sinusubukan niya akong ibaba, ipinapahiwatig na may bumubuhay sa akin. Sumali si Marco. Sabrina, huwag mong sabihin yan. May pride din naman si Celeste. Siguradong head kasambahay siya para sa isang milyonaryo at pinahiram lang ng amo niya ang bahay para sa bisita. Kumakapit sila sa ideya na hindi ko kayang makuha ang lahat ng ito sa sarili kong paraan. Hindi nila matanggap na ang babaeng hinamak nila ay mas mataas na ngayon sa kanila. Ngumiti ako, isang ngiti na nagtatago ng malalim na awa. Salamat sa inyong pag-aalala, pero hindi yata kayo pumunta rito para magtanong tungkol sa trabaho ko, di ba? Tumpak ang mga salita ko, hindi sila nakasagot. Sa mismong sandaling iyon, isang boses ng bata ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Mami, hinahanap kita. Nagulat sina Marco at Sabrina. Bumukas ang pinto ng isang kwarto at isang batang lalaki na mga 50 taong gulang, nakasuot ng Burberry, ang tumakbo papalapit sa akin. Mayroon siyang maitim at kulot na buhok, malalaking itim na mata, at, higit sa lahat, isang mukha na eksaktong kopya ni Marco. Mami, yumakap ang bata sa aking leeg. Nico, mahal, may bisita si Mami. Bulong ko, hinahalikan ang kanyang buhok. Punta ka muna kay Yaya, laro muna kayo. Tumango ang bata at tiningnan ng may kuryosidad ang dalawang estranghero. Ngunit ang mga estranghero ay hindi na nakaupo. Mabilis silang tumayo. Natigilan. Ang mukha ni Sabrina ay namutla na parang papel. Bilang isang babae, agad niyang naintindihan. Ang isang 50 taong gulang na bata ay nangangahulugan na, ngunit ang pinakaapektado ay si Marco. Hindi siya gumagalaw na parang estatwa. Ang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Nico. Hindi siya makapaniwala. Hindi lang kamukha. Ito ay isang maliit na kopya niya. Noong bata pa siya, nakita niya ang parehong mukha sa isang lumang album ng pamilya. Tila huminto ang kanyang dugo. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ang bata, gumagalaw ang kanyang bibig pero walang salitang lumalabas. Siya ba? Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng misteryoso habang dinala ng yaya si Nico pabalik sa kanyang kwarto. Ngunit ang imahe ng bata ay nakatatak na sa isip ni Marco. 5 taon. 5 taon na kaming hiwalay at bago iyon, naaalala niya na nagreklamo ako na masama ang pakiramdam ko. Isang nakakatakot na katotohanan, isang hindi niya kailanman maiisip ang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Mayroon siyang anak, isang anak na inabandona niya kasama ang ina nito. Isang anak na binaliwala niya ang pag-iral sa loob ng 5 taon. Hindi maaari. Umatras siya, natumba sa mesa. Nakabawi na rin si Sabrina, pero ang kanyang takot ay naging galit. Marco, ipaliwanag mo ngayon din. Anak mo ba yan? Nagkaanak ka sa kanya at itinago mo sa akin? Hindi ko alam. Utal ni Marco. Blanco, ang isip. Tiningnan niya ako, naghahanap ng tulong, ng mga sagot, pero isang malamig na tingin lang ang nakita niya. Nang walang sinasabi pang salita, tumalikod si Marco at tumakbo palabas ng aking penthouse na parang tumatakas sa isang sunog. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Tumakbo si Sabrina sa likod niya, binigyan ako ng isang tingin na puno ng puot. Sumara ang mga pinto ng elevator. Ang palabas ay nagtapos sa pinakakawawang paraan. Ang unang suntok ay naibigay na. At alam kong simula pa lang ito. Sumara ang pribadong elevator, dala ang kayabangan ni na Marco at Sabrina at ibinalik ang katahimikan sa aking tahanan. Wala akong naramdamang kasiyahan, kundi isang malaking kawalan. Bumalik siya para ipahiya ako at nakatanggap ng isang kahihiyan na 1,000 beses na mas matindi. Mami, sino po yung mga yon? Ang boses ni Nico ang nagpabalik sa akin sa aking diwa. Nasa tabi ko na siya. Tinitingnan ako ng may kuryosidad. Yumuko ako at niyakap siya. Mga dati lang kakilala, anak.
Umalis na sila. Kamukha po nung lalaki, yung nasa picture na tinitingnan niyo minsan, sabi niya nang may inosenteng nagpadurog sa puso ko. Ang tinutukoy niya ay ang nag-iisang litratong itinago ko ni Marco, isa mula sa kanyang mga taon sa universidad. Hindi ko ito itinapon dahil gusto kong magkaroon ang aking anak kahit na peke ng isang positibong imahe ng kanyang ama. Siguro'y nakita ito ni Nico minsan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Mas hinigpitan ko na lang ang yakap sa kanya. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ni Marco na natigilan nang makita si Nico ay bumabagabag sa akin. Akala ko makakaramdam ako ng saya, pero kalungkutan lang ang naramdaman ko. Kalungkutan para sa aking anak, na karapat-dapat sa pagmamahal ng isang ama, at kalungkutan para sa aking unang pag-ibig na nagtapos sa kataksilan at puot. Samantala, sa ibang bahagi ng siyudad, isang bagyo ang nagaganap. Sa Porsche, ang katahimikan ay mabigat. Ipaliwanag mo, Marco, sabi ni Sabrina na may malamig na boses. Anak mo yon, di ba? Hindi ko alam. Sumpaman, hindi ko alam. Sigaw niya, hindi mo alam? Tumawa siya nang may paghamak. Huwag mo akong gawing tanga. Kopyang-kopya ka niya. Niloloko mo ako at ang buong pamilya ko. Lumala ang pagtatalo. Si Sabrina, na sanay na makuha ang lahat, ay hindi makatiis sa panloloko. Si Marco, na nanginginig sa gulat dahil sa kanyang anak at sa galit ng kanyang asawa, ay nakaramdam ng kahihiyan. Tama na, hinampas niya ang manibela. Tumahimik ka, problema ko to. Noong gabing iyon, hindi umuwi si Marco. Naglasing siya sa isang bar, sinusubukang kalimutan ang mukha ng kanyang anak at ang aking malamig na tingin. Ngunit dalawang bagay ang hindi niya maalis sa kanyang isip. Mayroon siyang anak, at ang dati niyang asawa, ngayon ay misteryosong mayaman. Kailangan niyang malaman ang totoo, at kailangan niyang bawiin ang kanyang anak. Siya ang kanyang tagapagmana. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Marco na parang baliw. Pinabayaan niya ang kanyang trabaho at kumuha ng isang pribadong investigador para imbestigahan ako. Kailangan niyang malaman kung paano ko nakuha ang aking yaman. Naniniwala siyang mayroong maruming bagay sa likod nito. Ngunit bago pa magbunga ang investigasyon, nakatanggap siya ng ikalawang suntok. Ito ang bidding para sa Maharlika Gateway Project, isang mega urban development project. Ang pagkapanalo sa kontratang iyon ay napakahalaga para sa kanyang kumpanya. Ilang buwan siyang naghanda at sigurado sa kanyang mga pagkakataon. Hindi niya alam na ang pagkakataong iyon ay bahagi ng aking plano. Ang developer ng proyekto ay isang strategic partner ng pondo ni David. At si David, sa aking hiling, ay banayad na iminungkahi ang pangalan ng kumpanya ni Marco. Sinisiguradong makakarating ito sa final round. Hindi ko siya gustong tulungan. Gusto kong lumikha ng perpektong entablado para sa huling suntok. Dumating ang araw ng final bidding. Si Marco, na may mga eyebags at pagod na itsura, ay nagsuot ng kanyang pinakamagandang suit. Dumating siya sa headquarters ng consortium, isang nagtataasang skyscraper. Pumasok siya sa boardroom, kung saan naghihintay ang evaluation committee. Ipinaalam sa kanya na ang huling desisyon ay gagawin ng CEO ng lead firm, isang misteryoso at napakatalinong babaeng negosyante na kararating lang mula sa ibang bansa. 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok ang misteryosong CEO. Tumayo ang buong silid, maliban kay Marco. Natigilan siya, nanlamig ang kanyang dugo. Ang babaeng naglalakad patungo sa dulo ng mesa ay ako. Nakasuot ako ng isang navy blue power suit na nagpapakita ng kapangyarihan. Ang aking mga takong mula kay Christian Louboutin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi ko siya binigyan kahit isang tingin. Umupo ako, binati ang komite. At sa wakas ay itinuon ang aking mga mata sa kanya. Nagtama ang aming mga tingin. Nakita ko ang purong takot sa kanyang mga mata, isang ganap na pagguho. Good morning, Mr. Montenegro, sabi ko. Ang aking malinaw at malamig na boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Pleased to see you again. I am Luna Aguilar, CEO of Luna Capital, the strategic partner for this project. Please be seated. Luna Aguilar. Luna Capital ang pangalang binanggit ng kanyang investigador, ang misteryosong negosyante na ginawang isang minahan ng ginto ang Starlight.
Siya pala iyon. Siya ang dating asawang kanyang inabandona. Ang ikalawang gulat ay mas malala pa kaysa sa una. Hindi nito tinamaan ang kanyang puso, kundi ang kanyang karera, ang kanyang ego, ang buo niyang kayabangan. Ang babaeng itinuring niyang walang silbi at dependent ay mayroon na ngayong kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng kanyang kumpanya. Maaari na ba tayong magsimula, Mr. Montenegro? Tanong ko sa profesional na tono. Sabik na kaming marinig ang mga makabagong ideya ng inyong kumpanya. Nanginginig na tumayo si Marco. Sinubukan niyang buksan ang kanyang folder, ngunit hindi sumusunod ang kanyang mga kamay. Blanko ang kanyang isip. Lahat ng kanyang diskurso, lahat ng mga numerong inihanda niya ay nawala. Isang tanong lang ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit? Bumagsak na ang kurtina sa pinakahindi inaasahang paraan at ang huling paghuhukom ay nagsisimula pa lang. Nahanap ni Marco ang sarili sa isang pansamantalang korte kung saan ang hukom ay ang taong walang awa niyang sinira. Ang hangin sa silid ay halos hindi mahinga. Mukha siyang isang aktor na nakalimutan ang kanyang script sa gitna ng opening night. Pinagmamasdan ko siya mula sa aking upuan. Wala akong naramdamang saya kundi isang malalim na kabalintunaan. Mr. Montenegro, binasag ko ang katahimikan. Mukhang medyo kinakabahan ka. Kung hindi ka pa handa sa iyong presentasyon, maaari nating baguhin ang format. Ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. Okay ba yun? Ang alok ko ay parang isang salbabida. Mabilis siyang tumango. Opo, Madam Chair. Salamat po. Isang malaking pagkakamali. Ang tunay na pagpapahirap ay magsisimula pa lang. Unang tanong, nagsimula ako. Tinititigan siya. Ang inyong kumpanya ay may karanasan sa luxury construction. Isipin ninyo na nanalo kayo sa proyektong ito. Pagkatapos ninyong magsimula, ang presyo ng mga materyales, lalo na ang bakal at semento, ay biglang tumaas ng 30% dahil sa mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, isang grupo ng mga residente ang nagpoprotesta dahil sa ingay at alikabok. Hinaharangan ang daan ng mga truck. Sa loob ng isang linggo, ano ang gagawin ninyo bilang project head? Natahimik ang silid. Ito ay isang klasikong kaso ng crisis management. Tungkol po sa presyo, nautal si Marco. Makikipagnegosasyon po kami sa mga supplier para makakuha ng discount at re-reviewin ang mga gastusin para makabawas ng mga hindi kailangang gastos. Makikipagnegosasyon? Bumunghalit ako ng tawa. Mr. Montenegro, ito ay global market, hindi tiangge sa kanto. Sa tingin niyo ba magbebenta sila ng palugi dahil lang sa awa at magbabawas ng gastos sa kalidad ng konstruksyon, sa kaligtasan ng mga manggagawa? Namula ang kanyang mukha. Hindi po. At tungkol sa mga residente, kakausapin po namin ang City Hall para mamagitan sila. Gagamitin ang mga autoridad para supilin ang mga mamamayan. Pinutol ko siya. Naisip niyo ba ang magiging epekto sa media? Isang litrato, isang video ng isang komprontasyon at babagsak ang reputasyon ng proyekto. Ang isang leader ay lumulutas ng problema gamit ang utak, hindi ang puwersa. Wala ka bang mas magandang solusyon? Ang aking mga tanong ay parang mga punyal, direkta at matalim. Si Marco ay nasa isang sulok, pinagpapawisan ng malamig, walang masabi. Ang kanyang inaakalang karanasan ay napatunayang isang walang laman na harapan. Hindi ko siya binigyan ng panahon para makabawi. Hayaan na natin yan, sabi ko. Lalong lumamig ang boses ko. Sa inyong dossier, sinasabi ninyo na ang pilosopiya ng inyong kumpanya ay tiwala at responsibilidad. Napakaganda. Kaya bibigyan ko kayo ng isang mas personal na tanong. Isipin ninyo na mayroon kayong asawa na kasama ninyo sa mga pinakamahihirap na sandali na isinakripisyo ang lahat para sa inyong karera. Ngunit nang dumating ang tagumpay, naramdaman ninyo na hindi na siya nababagay sa inyo. Niloko niyo siya at inabandona sa pinakamasamang sandali niya. Sabihin niyo sa akin, ang ugaling iyon ba ay umaayon sa inyong pilosopiya ng tiwala at responsibilidad? Isang bomba ang sumabog sa silid. Nagtinginan ang mga miyembro ng komite, naguguluhan. Si Marco ay natigilan. Ikaw. Nautal siya. Tinuturo ako. Tumayo ako at naglakad patungo sa kanya. Tinatatanong ko po kayo,
Ang isang lalaking nag-abandona sa kanyang asawa na binaliwala ang pag-iral ng sarili niyang anak sa loob ng 5 taon ay isang mapagkakatiwalaang partner? Ang isang taong yumurak sa kanyang mga pinakasagradong ugnayan, kaya bang panindigan ang kanyang salita sa mga kliyente? Ang isang taong iresponsable sa sarili niyang pamilya, kaya bang maging responsable sa isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso? Sagutin niyo ako, Mr. Montenegro. Napaatras siya, nabunggo ang lectern. Ang kanyang maskara bilang isang matagumpay na lalaki ay brutal na hinubad sa harap ng lahat. Bumalik ako sa aking upuan. Mga Ginoo at ginang, sabi ko sa komite. Sa tingin ko, may sagot na tayo. Itinulak ko ang isang kontrata patungo kay Marco. Ito ang partnership agreement. Nagpasya kaming ituloy ang pakikipagtulungan sa inyong kumpanya. Isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. May ilang binagong clause lang, pagpapatuloy ko, sinisira ang pag-asang iyon. Kinuha niya ang kontrata, nanginginig. Ang kanyang mukha ay nagbago mula puti patungong kulay abo habang nagbabasa. Hindi ito isang kontrata ng pakikipagtulungan. Ito ay isang sentensya. Ang kanyang kumpanya ay hindi magiging pangunahing kontratista, kundi isang subcontractor lang na nasa ilalim ng superbisyon. Ang kanyang kita ay isang kakarampot na 5% at ang pinakamalupit na clause. Sa buong proyekto, ang pamamahala ng kanyang kumpanya ay pansamantalang ililipat sa isang kinatawan mula sa amin. Ang kanyang titulo bilang direktor ay magiging nominal na lang. Ito ay isang kahihiyan. Umungol siya. Itinapon ang kontrata. Gusto niyo akong gawing empleyado sa sarili kong kumpanya? Eksakto, malamig kong sagot. Iyan ang presyo ng iyong kayabangan at kataksilan. Mayroon kang 2 pagpipilian. Pumirma at mabubuhay ang iyong kumpanya kahit na bilang isang anino, o tumanggi at bukas din malalaman ng lahat ng bangko at partner na hindi na solvent ang iyong kumpanya. Alam mo na ang mga kahihinatnan. Natrap siya. Ang pagpirma ay magiging papet ko. Ang hindi pagpirma ay pagkalugi. Sa huli, gumuho siya. Kinuha niya ang ballpen at, gamit ang nanginginig na kamay, pinirmahan ang kanyang sentensya ng kamatayan sa profesional at personal na aspeto. Natapos ang meeting. Lumabas si Marco sa silid na parang isang multo. Natalo siya sa pinakakahiyahiyang paraan. Ang aking kwento kay Marco, sa esensya, ay nagtapos doon. Napakalaki ng binayaran niya. Ang kanyang kumpanya ay napasailalim sa kontrol ng Luna Capital. Pumapasok pa rin siya sa opisina araw-araw, pero para lang panoorin ng walang magawa kung paano pinapatakbo ng iba ang dating pag-aari niya, isang pagpapahirap na mas malala pa sa pagkalugi. Si Sabrina, siyempre, ay nakipaghiwalay sa kanya, kinuha ang natitira sa kanyang yaman at nakahanap ng ibang milyonaryo. Gumuho ang pamilya ni Marco. Ang kanyang ina, si Doña Victoria, ay nagkasakit ng malubha matapos ang gulat. Tungkol naman sa akin, nabawi ko ang nararapat sa akin, ngunit hindi ako nakaramdam ng saya, kundi pagod. Ang paghihiganti ay hindi naghilom ng mga sugat, ngunit nasa akin si Nico, ang aking liwanag, ang aking lakas. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sinabi ko lang na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali at kailangan niyang umalis ng malayo para itama ito. At ang aking buhay ay nagsimula rin ng isang bagong kabanata. Sa panahon ng restructuring ng kumpanya ni Marco, nagtrabaho ako kasama si David. Naging higit pa siya sa isang kaibigan at mentor. Siya ay isang mabait at maunawaing lalaki na tumulong sa aking maghilom. Ang aming pag-ibig ay natural at tahimik na lumitaw. Minahal niya ako at si Nico at binigyan kami ng tahanan na pareho naming nararapat. Mga Ginoo at ginang, dito nagtatapos ang aking kwento. Isang mahabang paglalakbay sa gitna ng kapaitan at kahihiyan na sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan. Sa lahat ng ito, natutunan ko ang mga malalalim na aral. Ang una, tungkol sa halaga ng pagpapahalaga sa sarili at kalayaan. Ang aking karera, ang aking kalayaan sa pananalapi, ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Lalo na sa mga kababaihan, sinasabi ko, huwag ninyong isuko ang inyong mga pangarap, huwag umasa kaninuman.
Tanging kapag kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, mayroon kang boses at kontrol sa iyong buhay. Ang pangalawa, tungkol sa panganib ng kayabangan. Ang kuwento ni Marco ay ang perpektong halimbawa. Kapag nasa tuktok ka, huwag mong kalimutan ang mga tumulong sa iyong umakyat. Ang kababaang loob at pasasalamat ang pundasyon ng tunay na tagumpay. At ang huling aral, ang pinakamahalaga, tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Hindi ko lubusang sinira si Marco. Iniwanan ko siya ng 100 palabas kahit na mapait. Dahil natanto ko na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang kaladkarin ang iyong kaaway sa impyerno, kundi ang mamuhay ng napakasaya at maningning na hinding-hindi niya maaabot. At ang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang ating sariling kaluluwa ay karapat-dapat sa kapayapaan. Sana'y magbigay ng lakas sa inyo ang aking kwento para harapin ang inyong sariling mga laban. Laging magtiwala sa inyong halaga at huwag hayaang yurakan ng sinuman ang inyong dignidad. Dahil pagkatapos ng bawat bagyo, kung sapat tayong matatag para manatiling nakatayo, makikita natin ang isang mas maliwanag na kalangitan at isang nagniningning na bukang liwayway na naghihintay sa atin.